Binuksan ni Trump ang impyernong pampulitika sa Cuba nitong Miyerkules, Mayo 20, 2026 na ipahayag ng kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos sa Miami ang isang formal na sakdal laban kay Raul Castro, ang huling buhay na Castro mula sa lumang pamunuan na namuno sa isla ng ilang dekada. Tinukoy ng reklamo ang kapatid ni Fidel, dating pinuno ng Sandatahang Lakas at Pangulo ng Cuba dahil umano sa pagkakasangkot niya sa sabwatan. Nagtapos ito sa pagpapabagsak sa dalawang sibilyang eroplano ng mga kapatid sa pagsagip noong 1976 sa internasyonal na tubig habang gumagawa ng makataong misyon para tulungan ang mga Cubanong tumatakas sa diktadura sa pamamagitan ng dagat. Inanunsyo ng gobyernong Trump sa Tore ng Kalayaan, harap ng mga Cubanong ipinatapon at ginawang pressure sa orte ang sugat na 30 taon laban sa natitirang simbolo ng pamilya Castro. Ngayon, si Raul ay hindi lang itinuturing na makasaysayang figura ng komunismong Cuban, kundi akusado rin ng hustisyang Amerikano dahil sa pagkamatay ng mga walang armas na sibilyan. Kung pinili ng Washington ungkatin ang kaso ngayong araw ng kalayaan ng Cuba, ano pa ang susunod na gagawin nila laban sa Havana matapos ang unang dagok? At bakit pinili mismo ang ika-20 ng Mayo na simbolo ng kalayaan ng Cuba para ilabas ang akusasyong ito? Marami pa ring naniniwala na kapag may CNPJ, account sa Instagram o kahit domain ng website ay protektado na ang pangalan ng negosyo. Pero hindi ganoon ang sistema. Ang totoo, simple lang. Ang tatak ay tunay na iyo lang kapag nakarehistro ito sa INPI. Kung walang rehistrasyon, maaaring gamitin ng iba ang parehong pangalan, agawin ang iyong pagkakakilanlan at malagay sa panganib ang iyong pinaghirapan. Iyan ang dahilan kung bakit dito pumapasok ang Move On. Mahigit 10,000 na tatak na ang naprotektahan, 100% online ang serbisyo at aktibo sa mahigit 17 bansa. Ang Move On ay naging kilala pagdating sa pagrerehistro ng mga tatak at ito ay kumpanyang lubos kong pinagkakatiwalaan. Kaya huwag mo nang hintayin pang lumitaw ang problema bago ka maghanap ng solusyon. Protektahan ang pangalan ng negosyo mo ngayon. Tingnan ang link sa description at sa QR code sa screen. Naganap ang anunsyo sa Tore ng Kalayaan sa Miami, lugar na puno ng alaala para sa mga Cubanong ipinatapon. Sa harap ng mga otoridad at pamilya ng biktima, sinabi ni Todd Blanche na hindi nakakalimot ang gobyerno ni Trump sa mamamayan nito at hindi maaring pumatay ng Amerikano ang mga dayuhang lider. Hintayin na lang na lumipas ang panahon. Malakas ang politikal na bigat ng bagong opensiba. Tinuring ng White House na krimen ang kaso, ngunit isa rin itong mensahe. Sino man ang nag-utos, nakilahok, ang nagtangkang itago ang pagkamatay ng mga Amerikano ay hindi mapoprotektahan ng posisyon, edad o distansya. Ang paratang ay iniharap na isang federal grand jury sa Miami at lumabas ito ngayon, eksaktong sa isang sensitibong petsa para sa mga Cuban. Mayo 20 kaugnay ng kalayaan ng Cuba. Ipinahayag ng kagawaran ng katarungan na si Raul Modesto Castro Ruiz, 74 na taong gulang ay kinasuhan kasama ng iba pang 5 akusado na konektado sa rehimeng Cuban. Ayon sa reklamo, pinaputukan ng mga eroplanong militar ng Cuba ng mga misil ang 2 sibilyang eroplano ng Irmaus A. Oresgat na walang armas na nagdulot ng pagkamatay ni Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña at Pablo Morales. Sabi niya irmãos ao resgate, mula Timog, Florida, kumikilos ang grupo para sa makataong misyon. Tungkulin nilang hanapin ang mga Cubanong nagtatangkang tumakas mula sa panunupil sa isla gamit ang marurupok na bangka sa dagat. Ayon sa akusasyon, may mga ahente ng intelihensya ng Cuba na pumasok sa organisasyon at nagpasa ng impormasyon tungkol sa mga paglipad sa rehimen. Ginagawa nitong mas mabigat ang kaso dahil iginiit ng Washington na hindi ito pagkakamali sa digmaan o kalituhan sa ruta, kundi isang planadong operasyon laban sa mga eroplanong sibilyan na hindi naman banta sa militar. Si Raul Castro ang lumilitaw sa sentro ng reklamo dahil nung panahong yon, siya ang ministro ng revolusyonaryong Sandatahang Lakas ng Cuba. Ayon sa kagawaran ng katarungan, ang chain of command ng militar sa ilalim ng kanyang superbisyon ang nagdala sa pag-atake laban sa mga eroplano. Sinasabi rin ng mga piskal na sa mga linggo bago ang pagpapabagsak, nagsagawa ng pagsasanay ang mga piloto ng Cuba para matukoy at maprotektahan ang mga eroplano. Mga piloto ng eroplano. Sa araw ng pag-atake, 3 eroplano ang umalis mula Opa-locka, Florida at 2 ang nawasak sa labas ng Cuba. Binuksan ng desisyon ni Trump ang pampulitikang impyerno para sa Havana dahil inaalis nito ang kaso sa usapin na lang ng alaala at inilagay ang huling Castro sa harap ng hustisya ng US.
Matagal na itinuri ng diktadurang Kubano ang insidente bilang isang bagay na nakaraan. Ngayon, bumalik ang nakaraan dalang numero ng kaso, formal na akusasyon at posibilidad ng habambuhay na kulong o pinakamataas na parusa ayon sa batas ng Amerika para sa mabibigat na krimen. Ayon sa kagawaran ng katarungan, ang mga akusado ay itinuturing na inosente hanggang sa may desisyon ng hukuman, ngunit may naganap ng hakbang pampulitika. Isinama ng Washington ang pangalan ni Castro sa isang federal na sakdal kriminal. Ipinapakita ng hakbang na ito ang pagkakaiba ng mga dating pahayag ng pakikipaglapit sa Cuba at mahigpit na paninindigan ni Trump. Ang bagong paratang ay hindi malambot na kilos ng diplomasya at hindi rin pagsisikap paligayahin ang Havana. Dumarating ito sa gitna ng tumitinding presyon laban sa rehimeng Cubano tulad ng mga parusa, pag-iit hinggil sa mga bilanggong politikal, kritisismo sa elitistang komunista at suporta sa mga Kubanong nakararanas ng kakulangan at panunupil. Tinrato ng Reuters at Associated Press ang kaso bilang isang matinding pagigting ng kampanya ng presyon ng Estados Unidos laban sa Cuba. Pinili ang Miami dahil sa malinaw na dahilan. Dito matatagpuan ang isang komunidad ng mga Cubanong malapit na nakaranas ng takbo ng komunismo sa isla. Maraming mga exile ang dumating sa Florida matapos mawalan ng bahay, pamilya, kalayaan at kinabukasan sa ilalim ng rehimen. Ang pag-anunsyo na reklamo sa Washington ay may legal na bigat habang sa tore ng kalayaan ay politikal at emosyonal. Ang mensahe ay binigkas sa harap ng mga nagdala ng kasong ito ng dekada na hindi kailanman tinanggap na ang mga makataong piloto ay pwede maging talababa na lang ng kasaysayan. Pinagtibay ni Piskal Jason Reed sa Quiñones na ang panahon ay hindi nagbubura ng pagpatay. Ang pahayag na ito ay kumontra sa teorya ng kawalang parusa na matagal nang nagprotekta sa pamunuan ng Cuba. Namatay si Fidel noong 2016. Pero si Raul ay patuloy pa ring tinuturing na isang makapangyarihang tao sa loob ng sistema. Kahit wala na siya sa pagkapangulo, malakas pa rin ang impluwensya niya sa politika at militar ng isla. Kaya ang paratang ay hindi lang laban sa isang matandang lalaki sa Cuba. Tinatamaan nito ang pangalan ng Castro, ang makasaysayang haligi na siyang sumusuporta pa rin sa malaking bahagi ng naratibo ng rehimen. Nilalagay din ng paratang ang Havana sa mahirap na posisyon dahil ang kaso ng mga eroplanong ito ay kilala, dokumentado at naalala ng komunidad ng mga Kubanong Amerikano. Hindi ito abstraktong pangyayari. Paulit-ulit binanggit ang pangalan ng mga biktima sa seremonya at nandoon ang mga pamilya. At iniharap ng kagawaran ng katarungan ang reklamo bilang resulta ng trabaho ng FBI. Mga federal na taga-usig, mga analista ng intelihensya at katuwang mula Florida. Ngayon, narito ang pinakasensitibong tanong. Paano dadalhin si Raul Castro sa US? Aminado si Todd Blanche na madalas akusahan ng pamahalaan ng Amerika ang mga tao sa labas ng Estados Unidos. At may iba't ibang paraan para dalhin sila sa hustisya. Hindi niya idinitalye ang estratehiya. Nilinaw niyang hindi simboliko lang ang pagsasampa ng reklamo. Mayroong warrant at inaasahan ng pagharap o pag-aresto sa pamamagitan ng legal na paraan. Sa praktika, nagiging permanenteng legal na panganib ang internasyonal na paglalakbay ni Raul Castro at iba pang inakusahan. Tinawag ng Cuba na gawa-gawa at may politikal na motibo ang aksyon na inaasahan namang magiging sagot nila. Ibinibenta ng rehimen ang paratang bilang panlabas na agresyon dahil tinatamaan nito ang kanilang kahinaan, ang imaheng hindi napapanagot ang matandang hanay ng mga komunista. Simula ngayon, si Raul Castro ay hindi na lang basta dating presidente o kapatid ni Fidel. Nabanggit siya sa US federal na dokumento bilang akusado sa sabwatan na nagdulot ng pagkamatay ng mga sibilyan sa himpapawid. Pinalalakas din ng sakdal na ito ang papel ni Rubio at ng pinakamatigas na paksyon laban sa Havana sa politika ng Estados Unidos. Si Rubio, anak ng mga Cuban, ay naninindigan para sa direktang presyon laban sa rehimen at pananagutin ang elite na kumukontrol sa isla. Dumating ang akusasyon kay Raul Castro, habang ang Cuba ay may krisis, kakulangan ng kuryente, kakapusan at politikal na paghina. Malinaw din ang mensahe sa ibang diktadura sa rehiyon. Ayon sa White House, maaaring buksan muli ang mga krimen laban sa mga mamamayang Amerikano kahit dekada na ang lumipas. Nakakatakot ito para sa mga rehimeng sanay, mag-isip na panahon ang solusyon sa lahat. Sa kaso ng Cuba, hindi nakalimutan ang pangalan ng mga biktima. Hindi nawala ang galit ng mga ipinatapon at nanatili ang bakas pampulitika ng hierarkiya ng utos ng militar na gustong papanagutin na yon ng Washington sa korte.
Ang susunod na hakbang ay gawing konkretong presyon ang paratang. Binuksan ni Trump ang impyerno sa Cuba dahil inilagay niya ang huling Castro ng lumang liderato ng revolusyon sa harap ng isang akusasyon na hindi mabubura ng rehimen sa propaganda. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kung bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.